Marami kaming pinag-aawayan ng biyanan ko. Tulad ng pananamit ko na hindi naman babastusin. Nagsusuot lang naman ako ng maigsi kapag ka nasa bahay. Ewan ko lang talaga si biyanan ko na chinichismis ako sa mga kainuman niya. Dagdag pa yung kapatid niyang walang galang na bastos na hindi maalam bumati. Na kapag nagkakasalubong kami parang wala lang, na parang hindi kami magkakilala. Eh di wow na lang talaga. I am 14 at nagkakilala kami ng partner ko year 2025. Nung bago pa lang kami, sikreto lang yung relasyon namin. Dahil hindi siya pinapayagan ng mami niya dahil nga 18 pa lang daw yung boyfriend ko. Pero sa mama ko okay lang. Na nagsabi lang sa kanya si mama nang, alagaan mo yung anak ko kasi unang beses yan na may dinala dito sa bahay. Huwag sanang mabuntis ng maaga kasi bata pa. Napunta yung boyfriend ko sa amin every linggo. Wala pang nangyayari sa amin kasi ayoko pa, takot din akong mabuntis. Jowa lang sana. Bandang May ay nagkahiwalay kami ng panandalian dahil nahuli kami ng mama niya. Syempre umiyak ako pero hindi ko siya hinabol. Kasi nga wala pa naman kaming 1 month eh. Then hapon ng araw din na yun ay nakipagbalikan siya sa akin at pumayag ako pero sikreto pa rin. Fast forward nang nagkaroon sila ng liga sa kanila. At that time ay pinakilala niya ako sa daddy niya. Mabait yung daddy niya na pagkalapit ko pa lang ay nagmano naman agad ako. Sabay bati ng, good afternoon po tito. At ayun, umalis din naman kami agad at nag-date kami at nang hapon din yun, inatid niya rin ako sa amin. August, nahuli kami ng mami niya at pinalayas siya sa kanila. Abay nung gabi tinadtad ako ng chat about sa anak niya. Na minamalita ko na wala pa raw ako sa kalingkingan niya. Sumagot ako sa kanya pero yung sagot na may paggalang. Dahil wala naman talaga dito yung anak niya eh. At ayun, nakita ko ni mama na umiiyak at ang mama ko na yung nag-chat sa kanya. At sinugod na kami ng mami ng boyfriend ko. Na ang sinasabi ay ilabas daw namin yung anak niya. Kaya't sumagot yung papa ko na pwedeng-pwede silang pumasok sa bahay at hanapin nila yung boyfriend ko dito. Eh ayaw naman nila. And after ng suguran na naganap ay umalis na sila dahil nga lasing din yung mami ng boyfriend ko. Lasinggera kasi nabungangera yun eh. Ilang days after nun ay hindi na umuwi yung boyfriend ko sa kanila. Na ang sabi niya sobrang sama raw kasi ng ugali ng mami niya. Biruin mo yun na 18 ka na pero binubugbog ka pa rin at tinututukan ka pa ng kutsilyo. Sobrang trauma talaga ng boyfriend ko. Pero kahit na ganun ay never natuto yung boyfriend ko na uminom at manigarilyo. Makadiyos siya at napakabait niya at maalaga at marespeto sa magulang ko. Lagi niya akong sinasama sa gala at napunta siya sa bahay para ipagpaalam ako kila mama at papa. And syempre may time limit yun. Fast forward after 6 months ay tuluyan na siyang napalaya sa kanila. At dito na siya napatira sa amin. Payag naman si mama kasi hindi naman siya tamad at may work naman siya. Bandang January ay nag-chat yung mama niya at pinapapunta siya sa bahay nila. At pinapasama rin ako pero hindi kami pumunta. Pero ilang weeks lang din ay nagpunta rin kami. Naging okay naman pero hindi ako komportable. Meron kasing part sa mami niya na plastic pero nakisama ako. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na rin yun. And then one day ay nakayayaan kami na manood ng liga sa kanilang barangay. Nagpaalam kami sa mama ng boyfriend ko pero hindi niya ako pinayagan. Samantalang yung mga anak niya, pamangkin niya mga babae at girlfriend ng kapatid ng boyfriend ko, pinayagan naman niya. Na ang rason niya wala raw magbabantay sa kanya sa inuman. Eh nandun lang naman siya sa kanila. Na kailangan pa bang bantayan na bakit ako pa? Na pwede naman yung isang anak niya, diba? At inutusan pa ako na kutuhan ko raw siya para naman daw may pakinabang daw ako. Well, hindi ako pumayag at umalis ako. Umuwi ako sa bahay namin that time at sobrang sama ng pakiramdam ko noon. Dahil nagsusuka ako at nahihilo pero umalis pa rin yung boyfriend ko. Na ang sabi niya gawa raw ng mami niya kasi inuutusan siya. Na hindi raw siya makatanggi na kahit daw ayaw niya ay umalis na lang siya. At dahil nga sa pag-uwi ko ay galit na galit yung biyanan kong yun. Hindi na ako ulit pumunta sa kanila dahil kada magkikita kami ng nanay niya eh. Halos di na kami nagpapansinan dahil parehas kaming galit sa isa't isa. Marami kasi kaming pinag-aaway ng biyanan ko tulad ng pananamit ko na hindi naman mabastusin. Na maayos naman akong manamit eh. Nagsusot lang naman ako na maigse kapag ka nasa bahay lang. Hindi naman ako buntis kahit na nga 1 year na kami at wala namang nangyayari pa sa amin. Naewan ko lang talaga sa nanay niya na chinichismis ako sa mga kainuman niya. Dagdag pa yung kapatid niyang walang galang, bastos at hindi maalam bumate. Na pagka nagkakasulubong kami parang wala lang, na parang hindi kami magkakilala. Eh di wow na lang talaga. Sana mamilin, mabasa niyo at mabigyan niyo ako ng payo. Kung maarte lang ba ako or what? Alam kong bata pa ako pero hindi ako kagaya nila na nabubuntis agad kahit na ilang months pa lang. Letter sender, Risha. Ano bang tanong mo kung maarte ka or malandi ka? Kasi 14 ka lang eh, bakit nakikipag-live-in ka na? Anyari dyan sa nanay mo na wala rin sa hulog eh. Atat na atat kayong magjowa, mamisanan makapag-live-in. Iningi-enjoy nyo muna yung buhay nyo. Natandaan nyo na hindi lang love ang kailangan sa relasyon. Kailangan din ng paninindigan, disiplina at kakayahang bumuhay, hindi lang ng sarili kundi ng pamilyang bubuin nyo pareho. Tanong ko lang na ganyan bang klase ng aasawahin at bibiyanin ang gusto mo? Lasinggera, chismosa, mukhang gangster pa yata. Kasi yun ngang ready na sa buhay bago nag-asawa, nagkakaproblema pa. Kayo pang ni diploma wala. Makakaantayan, hindi kayo mauubusan ng lalaki. Pero dahil sa kakamadali nyo, lalaking hindi kayo kayang buhayin, ibukod ni palamunin ang makukuha nyo. Huwag kang makinig, sige panindigan mo. Na kahit na bacon na yung panty mo sa future, hirap kang i-let go.